Ngayon, mas activated na talaga ang pwedeng gawin ni Fabian dahil nga may Matilda na itong si Widdy, and na-mention mo nga na world top global Matilda, si Widdy the Wise. Hindi natin masyado nakikita na makapaglaro si Widdy dahil nire-respeto yan na todo sa Indonesia. So Renegade trying to get the vision, but si Widdy nagbibigay ng early game pokes. Try to match it. The shield trading out. Hindi makakapag-dash sa wall. Mabunggo. Tuloy pa rin yung pag-poke ni Widdy. Walang takot kontra sa Cho. Tansya ko ma-unleash na ni Yue yung Game 6 Yue niya eh. Game 5 Nung yun. nagsisilyon siya. Game 6 yun. Game 5. Sa Onyx, Game 5 ba? Oo, kasi 4-1 na Game yung... 6. 3-1 na yung score. Game 6 na lang sana para parang Game 6 Klay Thompson. Ganun. Gagawa na ako Monica. Sayang. Wali. Nilalaban mo kasi gusto mo gumawa ng nickname. Game 6 Yue. Game 6 Yue. Gusto kong gawing Game 6 Yue. Huwag na nga. Ayoko na. Okay. So far, medyo tahimik ang ating Land of Dawn. You mentioned kanina level 4 gank na pwede sanang gawin ni Demon Kite. Wala ka agad dahil nabasa yun nila Fabian eh. Good rotation by TLID. Binablock nila kaagad yun. While for Widdy, Aran, good. Ganda na position na daw. Dapat mag-purple buff muna sila at dapat hindi mahuli dito si Renegade. Masyado malalim. Makakumit ata yung flicker niya pero gagamitin pa ba ni Renegade? Or bibigyan niya na lang yung kill. Ginamit yung flicker. Nice. At na-body block ni Edward. Dito naman sa gitna mahuhuli si Demon Kite pero ginamit niya yung ultimate niya. Turtle mapupunta dito sa Team Liquid Indonesia kasi kailangan muna ng Aurora kunin yung purple buff para kay Demon Kite. Pero nandun si Aran nagbibigay ng impormasyon. Okay lang, alam naman natin na lamang talaga yung TLID when it comes to the early game. Especially hindi nga nakakuha ng pick-off yung Aurora, yung talagang ninanais nila. Vengeance burned from Aran, Renegade burned flicker pero okay lang dahil hindi naman siya napitas doon. Luckily nandun din naman si Edward. Here comes the circling eagle pero di nila namamataan kung saan si Edward dito. If they can perform this, ay hindi na, wala na. Okay, sabi ni Edward, wag na muna. Let's know our power spike! Spear of Alpha, ginamit na kagad. No ultimate for the Alpha pero mabilis lang yung balik niyan. Meanwhile, ngayon medyo passive. Ang EXP lane, of course, with the Phoebus Edith matchup. Madalas si Phoebus yung mas makakaalis ng lane at makakapunta sa mid lane. Kuha ng info, punta sa jungle, rinse and repeat lang para kay Aran. Cyclone Eye, tas yung knock-up. Nagamit na din yung onward. Spear of Alpha, hindi na tumama. Edward, meron pang ring ultimate kung gusto niya gamitin dito. Rora, papasok, Renegade, papasok. Knock-up, sipa, pero ma-interrupt nung Vexana. Renegade, walang sipa, pero matatama dito yung Spear of Destruction. At magpupos. 3, 2, 1, yan, we're in. Okay, game. Balik na nga po tayo sa aksyon. Dito sa match point. Last game for Aurora and TLID for the winners bracket. Again, kung sino man nanalo dito, will be advancing sa challenge finals. Will qualify, and ang matatalo ay lalaban muli mamaya sa huli nating serye para ma-determine kung sino pa ang huling magsasecure ng slot nila sa Snapdragon Pro Series Challenge Finals. Mag-invade ang Team Liquid Indonesia at makukuha nila yung purple buff ng Hayabusa. Was it a trade? Kasi hindi ko lang maalala o makita kung nakuha ni Demon Kite yung purple buff sa kabila. But let's see. Nakikita natin yan maya-maya lamang. Wala ata sa timer. Baka na-invade lang. Hindi. Walang purple buff na yan. Kasi, wala si Kite? Wala. Kasi pa-spawn pa lang eh. Okay, second turtle. Sinisimula na ng TLID. Kumonekta yung combo ni Edward kaso na-cancel with the circling eagle. Nilabas na rin niya yung kanyang primal rat. Binibigyan nila ngayon si Aran na nag-infernal pursuit. Mukhang tutumpa din natin sila pagkanata. Yung Spear of Destruction mo, Iron Chica, hindi tumama. Tatlo yung nawala sa TLID at nakaisa pa nga si Renegade. 3 members down for TLID. Aurora, may kasama pang turtle. Sobrang sakit nun para kay Aaron Chiki na hindi tumama yung Spear of Destruction niya kasi kung tumama yun tas nakasama siya, turn around na yun, pabor para sa Team Liquid ID. Pero dahil wala yung gold laner nila doon at nakapag-knock up na maganda rin si Renegade, nakalimutan ko lang kung sino yung isang miyembro. Kung hindi ako nagkakamali, it was either Widdy or Ara na nakapagtulong ng secure ng kill dahil na knock up ni Renegade at nakapag-respond yung Aurora. Wala din sila nahuli.
Gante ng ape para sa Northern Lights ngayon. Very different compared to game 1-2 dahil nasa atin na ang kalamangan early game pa lang. Rene J kumonekta. At grabe yung chain CC doon ng Aurora Fabian! Nawala sa mapa! Tatlong crowd control ang nilapag at hindi pa nga tapos si Domenkite. Death Sonata doon kay Yeskiel. Pero sa mid lane, gusto pa rin lumaban ng Aurora. Gusto nilang basagin yung torre. Ito na yung pagpasok ni Domenkite! The ultimate shadow kill! Nahuli doon si Witty at nakuha ng Aurora yung torre sa gitna. Lamang ang Aurora. Walang kill pa ang Team Liquid. Unti-unti nang ngumingiti ang Smiling Demon ng Pinas. Domenkite finally, sabi niya, sige, inigawan niyo ako ng purple buff. Kukuha ako ng 2 katawan ng TLID. 2 kaagad ang kanyang na-secure na kill. Mid lane turret, tutumba. Sa bottom din naman, Domenkite kasama si Edward. Makakakuha na naman. Eto si Rene J, the hitman. Naku, binigyan na naman si Fabian. Wala nang galawan. Nakukuha ko sa'yo, dapat di ka na nag-retry. Nag-fury ka na lang kasi hindi mo kakayanan yung chain crowd control ng Aurora ngayon. 7-0 start for the Northern Lights. Kontrolado na nila ang laro. Pero, ang Team Liquid ID kaya pa rin nila maka-comeback. Hindi pa ganun kalaki ang lead ng Aurora. Bawal makampante. Pero mag-i-invade na sila sa jungle ni Fabian. At magte-trade na lang si Aaron Shiki at Team Liquid ID sa top lane. Habang sa bottom lane naman, mapapasag ng Aurora yung pangalawang torre. Okay, Domenkite along with Yue. Working on the last turtle. Hindi na, ayun, nakuha niya yung turtle. Mag-spawn na nga yung Lord in 100 plus seconds. Tinry ng TLID, kumuha pa ng isang third doon sa taas, pero si Edward dumating right on time. Habang ang bottom lane naman ng TLID, inhibitor na lamang ang natitira. That's a 4.8k gold lead para sa Northern Lights. Once again, Rene J tumitipi na, pero wag muna tayo makampante kasi again, world number 2 ang kanilang nakakaharap. Pero at this point, parang Aurora talaga yung may momentum. Turtle 3 and Lord 1. Dun magaling maghanap ng turnaround ang Team Liquid ID kahit behind sila. Aaron Shiki level 9, Domenkite level 11. So hindi gaano kaka-level 10 lang niya. But hindi gaano kaganda ang pag-farm up ni Aaron Shiki. Pero may chance pa rin makakomeback dahil burst type ang mid-jungle nila. Rene J makakahanap ng sipa. Pero hindi, na-counteran, na-replyan, niraraan. Pero papasok naman sa likod si Fabian. Pero siya ang mapapunish ng Death Sonata. At hindi naman Blazing to White kasi ultimate yung ni Claude. Pero ito naman yung paglaban ni Aurora. Gusto na rin nila makakuha pa ng ibang kill. Sierra nag-vengeance pero na-counteran siya. Killing spree. Pumasok si Aaron Shiki. What the heck was that? Aurora ang lamang. Misclick ata yun, pero again, this is a game about punishing mistakes. Aurora so far, wala pong pagkakamali na nakukommit ngayon. That's 11-1. Rene J pa lamang, the hitman, ang nawawala for the side of the Northern Lights. Hirap makasagot ngayon ng TLID. Imagine sa sobrang daming crowd control ng Aurora, kahit meron kang Matilda na may guiding wind, hindi mo matakasan yung Sanguine Claws, yung Onward, yung Jeet Kune Do, nila Rene J, Yue, and Edward. Ganon ka in sync ngayon maglaro ang Aurora. Fabian! At mukhang tumama na naman kay Fabian! Yung guiding wind nandun, pero hinabol ng bala ni Domenkite. 8.5k gold lead, 9 minutes in, 12-1 ang score. Sabi ng Aurora, gusto nila makabawi sa Team Liquid ID. Unting push na lang. Unting laban na lang at mukhang magagawa nila yun. But again, this is the team. Team Liquid ID na kilala sa comebacks. The all-star team nung MPL PHS 14. Proving na sila ay dapat respetuhin. At pinapakita nila na yung sinabi nila na gusto nilang bawian yung TLID partida, yung Aurora may isang salita. Pinapakita nila na babawian talaga nila ang world number 2. Aurora. First Lord pa lang. Di at paata endable unless makakuha ng sobrang gandang sipa si Rene J na kukulangan na ng damage ang Team Liquid ID. First Lord, minion waves, pumapasok. 10 minutes in. Ano ang gagawin ng Aurora para makabuild pa?
ng lamang. Sakit. Ang daming kailangan iwasan ng TLID dito. Ang daming crowd control na pwede manggaling sa side ng Aurora. Lord working on the middle lane. Sanguine Claws hindi naman tumama pero butas na ang base ng TLID. May Lord pa rin naman. Matidepensahan pa kaya ito ng TLID. Edward pumasok na nga doon. Kinasa na nga din yung Primal Wrath. Naku po, napakasakit na ng Aurora. Si Aran ng Vengeance. Nag-Guiding Wind. Umuwi. Yung Indon umuwi yung TLID. Nag-seal. For Renegade, they have a minion card doon sa baba. Torre lang. Working on the bottom lane. Pero Torre lang ang gusto ng Aurora. Hindi sila mag-overcommit. Hindi sila mag-aasim. May minion sana dumating. Tinatry nila yung best para mabutas ka agad. Yung Sanguine Claws napakasakit. Yes, Kel. Kinakailangan mag-flicker palayo. Renegade though, may dash para makalayo. Walang namatay sa Aurora. And TLID, isa lamang na inhibitor turret ang nawala sa kanila. Susubukan ba ni Aaron Shiki ni iba to yung ultimate niya? Hindi na. Hindi na siya gagawa ng mala innocent plays. Tignan natin yung gold. Sobrang laki na ng lamang ni Demon Kite kontra kay Fabian. 4,000 gold lead and climbing. Malapit na mag 2,000 gold lead naman dito si Yue kontra kay Yehezkiel. And for the gold laners, naka 3.31k gold lead naman dito si Domeng Kite. Pero andyan na yung Holy Trinity ni Aaron Shiki para sa kanyang Moscow. Grabe. Yung mga sipa ni Delikado, Jay. delikado! Ngayon kumukonekta pero teka parang delikado dahil tumumba bigla si Domeng Kite. Okay. Medyo nakabawi ang TLID doon pero okay lang naman. Isang casualty. Good pick off doon for Fabian. Spear of Alpha connecting onto the proper target. Hindi na nga nakapag-flicker out ito si Domeng dahil sa sobrang instantaneous ng burst ng TLID. Masyado nakalapit doon si Domeng sa danger zone. Team Liquid ID, hindi ata naisip ng Aurora na lumabas sila ng base at nag 4-man, 3-man sila dun sa shrub na yon. Nahinto ang pagpasok ni Fabian at ni Aran as well. Pero hanggang ngayon, lamang pa rin ang TLID sa pwesto dahil kulang sa damage ngayon ang Aurora. Pero makakabalik na. Pero napokutan si Fabian. Malaking bagay ito para sa Aurora. Oy, grabe! Spear Fafa, wala na. Si Demon Kite may unting kasakitan dito. Kinasa na natin yung Sanguine Claws. Aran pumasok with the Vengeance. Edward na naman. Umulti na. Nilapag na rin yung Circling Eagle. Demon Kite! Sino makakakuha ng Lord dito? Unang tutumpa si Edward. Kapalit naman ni Aran tsaka Fabian. Naku po, nagwawala na yung Aurora. Naka-double kill na. Domeng Kite at na-wipe out! Na-wipe out! Yung world number 2! Aurora! Mukhang endable na! May minions sila sa gitna! Butas ang base ng TLID! Katulad ng sinabi ni Fabian, I want to solo kill you! Sabi ng Aurora, Team Liquid ID, I want to make Bawi you! 17-3, 13 minutes in, wiped out ang Team Liquid ID at babalik sa Malaysia ang